Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Oras na para mag-ingay, mag-isip, at magbigay ng opinyon. Ito lamang sa programang Hataw sa Talakayan. Okay, isang magandang araw. May boses na ba kami dito? Okay, magandang araw kung mga kakampi. Oras na para mag-ingay, mag-isip, at magbigay ng inyong opinyon. Dito lamang yan sa programang walang atrasan sa talino at talakayan. And of course, ang aking kapartner, magandang yung ano dyan doon magandang isang pangalawa. Oo, isang magandang hapon po dito po sa Hataw sa Talakayan. Yan lang yung isipan. Bukas ang inyong damdamin at sabay-sabay tayong hataw sa usaping makabuluhan sa Hataw sa Talakayan. Yun, nabiting ka pa, no? Di ba? So, mga kaibigan, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. At syempre, pulsuhan natin ang lahat ng dapat natin pulsuhan. Ano ba yung mga nakita mo ngayon dyan, partner, na mga talagang tinatalakay? Ako talagang parang nakukonsumi din ng buong bayan. Alam mo, usapin ngayon tungkol sa ating wala siyang West Philippine Sea. Oo. Sige. Ayan, medyo, ayan. Hindi na siya sanay sa... Oo. Lagi ako sa labas eh. Nasa labas lagi ang okay, na ito eh. Oo, ang issue nga natin ngayon, yung pang kabuuan pang national, lalo na usapin dyan sa West Philippine Sea na kung saan, Mampe, na talaga naman buong mundo nakapokus diyan, hindi lang tayo hindi lang Pilipinas, no? Buong mundo to. At tingnan nga natin, sabi nga ng ating yung secretary natin sa defense, sabi niya, sawang-sawa na ako nagko-comment. Di ba? Sawang-sawa na siya nagko-komento. Ako sawang-sawa na rin nanonood. Tingnan niyo to, kung di kayo matutuwa kayo. RB, yung banggaan, di ba? This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are China Coast Guard sa ating mga mangingisda. Kaya sabi nga ni ay sawag-sawa na ako, di ba? Sawag-sawa na ako magsalita. Magkomento. Pero ikaw, sa tingin mo? Siya ngayon? Dapat may komento. Magkukomento kahit hindi ka nagsasawa sa pagkukomento? Oo, kailangan aware ang sambayan ng Pilipino sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. No? Dahil kung mananahimik ang mga taga-pagsalita para dyan sa mga nangyayari sa ating karagatan, magiging bulag at pipi ang sambayan ng Pilipino. Gaya yan nangyari dyan sa bangga na yan. Pero ibig sabihin, siyempre ako, ordinaryong tao, pakialam ko sa inyo, bahala kayo. Hindi ba ganon? Hindi. Dapat lahat tayo may pakialam. Okay. Kapag ang Pilipino kasi, hindi lang tayo ang may, sabi nga, ang may karapatan dyan sa naturang karagatan na yan. Lahat, maraming, ang Vietnam, ang Japan, at ibang mga karatig bansa natin, na kung saan, talaga naman dapat may karapatan. India din, no? India. Oo. India din, naaway nila, by land naman. Ngayon, balikan ko yung banggaan. No? Dahil maganda yung banggaan na yun, maganda magbigay ng komento. Tayo, laging tahimik. Lagi na lang tayo nagsusumbong sa Oo. Lagi tayo nagrereklamo. Dapat, matuto tayong hindi lumaban. Mga tuwiran. Dapat mga tuwiran. Kasi, naniniwala ako, Mampe, ang taong bingi, kapag kinulit mo ng kinulit yan, tsak makakarinig. Okay. Pwede. Oo. Di ba? Pero ang sinasabi nga natin, sa pangingialam minsan, nakakasawa di ba? Ikaw ba hindi ka nagsasawa? Hindi. Bakit nasabi? Sige nga.
Kaya sabi nga natin, hindi tayo dapat magsawa. Kapag tayo nagsawa, para sinabi na natin, sige, sa inyo na yan. Oo nga, sa bagay. Totoo yan, totoo. Ah. So, pero paano natin ipapaalam sa kanila na hindi yan sa inyo, amin yan? Oo. Wala naman nagsasabing sa kanila yan, atin yan. Oo. Pangkalahatan, maraming bansa ang ikangay, dyan, dapat. Dumadaan din doon. Oo. Diba? Daanan yan. Yan yung kumbaga sa sentro ng karagatan yan eh. Kaya nga hindi mabitaw-bitawan tayo ng Amerika eh. Hindi ba? Kung tutuusin, walang pakialam ang Amerika sa atin eh. Dapat. Hindi ba? Pero bakit? Yan ang tanong. Bakit? Bakit? Kasi meron, ano yan Naalala eh. ko si Ka Jake eh. Bakit? Bakit? Oo. Sige nga. Kasi yan yung pinaka-sentro eh. Yan yung defense territory. Okay. Kapag once yan, nakuha, no? Maangkin ng China yan, patay. Oh, bakit para? Patay ang Amerika. Patay ang Amerika. Saka yung iba kasi daanan talaga siya. Oo. Pero sabi nga talagang pinanindigan din. Kahit si Presidente Marcos, sabi niya, hindi namin ibibigay sa inyo. Dapat lang. Tapang. Oo, dapat lang. Ganun ba talaga? Tapang talaga kailangan. Ano? Oo. Kung babalikan natin yung mga ninuno natin eh. Oo. Hindi ba? Itak at gulok lang ang ginamit para ipagtanggol yung ating... Oo, halos manalo din tayo no, kahit Oo. paano, di ba? Pero sinasabi natin, marami palang yaman dagat diyan sa totoo. lugar na yan. Oo. Yun ang binabanggit, di ba? Doon daw pala ay, siyempre, mga isda, no? Mineral. Oo, yung mineral pa, yung mga deuterium na tinatawag. Oo, nandiyan langis. yan. Oo. Langis dyan. Iba, napakaganda daw. Sabi nga, ang tatay ko sabi niya, ang Pilipinas daw ay lupang pangako. Sabi niya, ang tatay ko, Naniniwala ako ron. Oo, kasi sabi niya, ang daming yaman ng Pilipinas kung walang kurap. Oo. Kasi sabi sa'yo, kurap. Ang tingin mo doon? Totoo. Ito ba yung sinasabi ng tatay ko? Oo. Paano? Bakit? Isa tayo sa pinakamayaman. Sabi nga, kahit No? maliit yan, Oo, kayamang dagat. andito lahat ang yaman, dagat, mineral. Kaya sabi nga, ang Pilipinas hindi naghihirap. Naghihirap lang dahil sa mga korap. Kurap. Oo. Sabi nga, narinig ko na naman yung kahapon sinasabi ni Ka Jake. Pangatlo sa Southeast, ang number 3 daw tayo sa kurap. Totoo. Nakakalungkot, no? Oo, nakakalungkot, nakakaya. Oo. Pero, ganun talaga buhay. At ngayon, sana totoo ang binabanggit ng Pangulo. Di ba? Na iimbestigahan lahat. Dapat. Iimbestigahan lahat daw, sabi. Sa tingin mo, lalabas kaya ang katotohanan? Ako naniniwala to see is to believe. Oo nga parang, tingnan mo, unang-una sabi nga ni Magalong, bakit kayo mag-imbestiga sa Kongreso daw? Sabi ni ni Mayor Mayor Benjamin Magalong. Oo. Totoo naman, sino inimbestigahan nyo? Kayo? Diba? May punto siya ron. Oo. May punto yun. Oo. Pero, paano nga mangyayari dyan? Sabi mo to see it to believe. Pero papersahin natin sila, di ba? Pressure natin sila para lumabas ang katotohanan. Ako, sabi ko nga naniniwala ako kapag tinutuon ng presidente. Pero di ba naglabas na siya? Madali kasi yung may kasabihan, Mampi. Madaling maglabas? Hindi. Hindi puro wento. Kailangan meron ding wenta. Oo, kasi may nilabas na sila, di ba? O lumalabas pa nga isa dyan. Si, di ba, Senate President, nakatanggap ng ilang milyon? Nako. 30 million daw. Tama ba ako? Yung campaign pan niya. Oo, noong 2022. So, ibig sabihin lang, meron talaga. Oo, merong conflict of interest. Yan. Kaya nga pinagbabawal na din daw. Bawal naman talaga magbigay, di ba? Yung galing sa mga kontratista. Hindi. Yung mga nasa government, yung kumukontrata sa gobyerno, bawal. Pero kung private ka naman at wala ka namang kontrata sa gobyerno, okay lang na pwede yun. Ito pa ay nakakontrata sa gobyerno, diba? Government kontratista ng gobyerno. Kaya bato-bato sa langit. Ang tamaan ay magalit na bukay. Ang magalit, bukol. Ayun, tama. Pero sinasabi nga natin, so inamin naman di ba, na nakakuha siya talaga.
Totoo yun. Totoo nga, sabi niya. Mm. Pero, noong pa man, may bawal na talaga yan, di ba? Mm-mm. Yun. Pinaninindigan ni SP Escudero, sumunod naman siya sa batas Yung Ano SOSE. tinanong niya? Yung Sinabi yung naman niya. Oo, may parang isko lang yan balikan natin si Isko. Oo. Tsaka idugtong natin tong si Escudero. Mm-mm. Pag nagbabayad ka ng tax, Mhm. kasi yung binigay sa'yo na yun Oo, sa'yo Hindi na ba? talaga Yun ano gagawin mo rito? Hindi mo naman pwede isoli kung kanino mo isosoli yan. Mhm. Kaya sinasabi sa batas daw basta yan, bayaran mo lang yung porsyento ng tax. Bahala ka na Bahala kung saan ka mo na. nagagastusin yung perang yan. Oo. Pero yung yung sinasabi nga 30 million na dinonate kay meron kasing merong kung marumi ka mag-isip, Mm-mm. dudumi sasabihin mo. Mhm, mhm. Hindi ba kasi kontrata Billion Oo. Milyon. Hindi, billion yun na kontrata niya. Ay, oo. Siyempre, magbibigay ako para. Oo. Pero, balikan natin. Hmm. Kung matitingnan mo daw, halos 30% na lang ang matitira sa proyekto. Lahat na punta sa bigay-bigay. Ay, totoo yun. Yun ang binanggit kahapon sa isang nabasa ko, Hmm. Kawawa naman pala Pilipinas talaga. Kailan ba tayo hindi naging kawawa? Oo, tingnan mo, yung sa Mabini, nadadaanan mo ba yan? Hmm. Di ba hanggang isang taon nata mahigit yan, bukas, binuksan, at hindi naman ginagawa. So, ang nagkukos ito ng traffic, siguro paalala din natin sa ating, nanonood kasi ang yung RTBM natin nandyan lagi, di ba? Kasi kasama din nila tayo doon. Ang panawagan natin, tingnan nyo po yung sa Mabini, di ba? Yung sa Mabini kasi ay taon na binilang yan. Mag-iisang taon na siguro mahigit. Diyan na tumira yung mga gumagawa kuno-kuno. Tingnan nyo yung Mabini, bukas ang kalahati niya halos. Isang sasakyan lang yung pwede makadaan. Oo. Yan yung imbudo. Kumbaga parang ang dami talaga estudyante at dumadaan talaga dyan. Ngayon, nagkukos yun ng traffic sa Mabini. So, ano yung ginawa din sa Mabini? Ano yan? Yung... Maynilad daw sa... Maynilad. Binuksan lang yun yung tagal-tagal na. Di ba dapat pag binuksan mo yan, gawin mo kagad. Maynilad pala may project niyan. Hindi DPWH. Pero sisingilin tayo pa rin yan Oo. di ba? Kasama sa tax natin. Kaya nga. Oo. Pero ibig sabihin, nakakakos kayo ng traffic. Kumbaga, bakit ganun? Diba? Hanggang ngayon, wala akong nakikitang nagpagbabago. Taon-taon kasi may budget ng project Ano ba plano doon sa Mabini na yan? Para Hindi daw, ba? wag daw, ewan ko Maynilad di siyempre sa tubig yun, Sa diba? tubig, oo. Maynilad, sa Gripol, mga sewer. Hanggang ngayon, wala rin naman tubig, Malakas ba tubig sa inyo? Malakas naman? Malakas naman. Hindi ito lang sa mga, Maynila rin naman pala Oo, kayo, Maynila. diba? Pero ibig ko sabihin, ano ang nangyayari? Sa ibang bansa, hindi pwede maistorbo ang tao niya. Ay, totoo yun. Diba? Kasi may kontrata yan Oo. Pero kung 30% na lamang po ang matitira sa proyekto, napakahirap, no? What do you think? Wala kang magagawa. Unti-unti, taong-taong magdadagdag ka ng maglalagay ka ng budget, tapos may 30%. Ilang 30% na matatabas doon sa isang project? Naiisip ko, isipin mo yung mga ganong klase, no? Parang, hindi lang kawawa Inaapi ka talaga pag ganitong klase. Saan napupunta yung iba? Alin? Yung pera. Saan Ako, wag mo tanongin. Pag tinanong mo sa akin, hindi ko alam Magtuturo tayo. Kasi, ito, Ma'am Pe, ang isang project, maraming dinadaanan. Pero sinasabi ni Magalong, ni Benjamin Magalong, ni Mayor, magaling yun no? Wala raw kasalanan na kontraktor. Bakit daw? Ang may kasalanan, politiko. Okay. Dahil parang napupuwersa sila no? Yung mga kontraktor. Napupuwersa silang tipirin ang isang proyekto dahil mismo itong mga politiko, siya ay nagdidikta. Magpapagawa ka ng kalsada, kailangan ng kapal ng kusimiento, 6 o 10 o 12. Ang gagawin ng politiko, teka muna, paano naman si Eddie?
Sino yung Eddie? Eh di siya. Di ba? Oh, sige, less 20%. Mm. Eh, paano naman to si contractor? Paano kikita? Mm-mm. Di kailangan niya kumuha rin ng pati. Anong papi? Pati sa kanya. Oh. Marami yan, ha? Dami niyan. Oh, doon yung 20 plus 20 doon sa project mong 100 million, natambasa mo na ng 40 million. Grabe. Ngayon, para makapagtipid itong si Pati, ipasasubcontract niya yung kontrata. Mhm. So, paggawa ng kalsada, babawas na naman ng 20. Ilan na natira mo sa 100? 40. Oh. Ano inaasahan mo doon sa isang project? Sa barangay pa. Oh. Oh. Eh kung Barangay. dadaan pa sa barangay, baka pumitas pa si Kopi, Sino ba si Kopi? si Kupitan. Ado, Okay, very good po yan, ha? Di ba? di ba? Hindi totoo yan. Oh. Oo. Kasi, ganito, naging ano din naman ako sa barangay. Hmm. Ano ako treasurer. Treasurer, Oo. ingat yaman. Oo. Nako Wala akong hawak ng pera. hindi rin ingat yaman yan. Hindi, sandali lang ako siguro mga ilang buwan lang kasi ayaw kong pumayag doon sa iba. Nakita ko yun Kukuha ng picture. Eto po sa bababa na yun mababa. Oo. Kinura ang picture, kasama pa ako. Kinuha ang picture, yung sira-sira talaga yung kalsada. Yun ang pinakita. Tapos gumawa ng mga ganyan-ganyan. Basta, madali lang Pagdala doon. Siguro ilang linggo lang, balik doon. Pumirma. Diba ako kasi pirma ka. kukunin yung pera. Check. Ano uli yun i-withdraw. Siyempre. Kasama ka sa withdraw nun. Siyempre. Oo. Tapos, ginawa daw. Nung pinicturean, hindi ito yung pinicturean natin dati. Sabi ko, hindi yan, itong isa. Nakita ko hindi gawa. Ito kasi nandito, gawa na yun talaga, maayos na. Anong ibig sabihin nun? Hindi nagawa, yung ipagagawa. Hindi Dahil nagawa. Yung gawa, nagawa na. Asan yung pera? Ang laki. Mm. Di ba? Mm. Tapos, di ko rin alam kung ano, nagtatanong naman ako siyempre, di ba? Tanga lang po, tanga. Nasaan yung ganyan. Sila committee mo. Siguro after inalis na ako. Ano ka kasi? Tawag doon? Primitida ka. Tawag doon. Sabi ko, zero ka. Di ba? O si Sarah. Hindi kasi tayo straight straight. Pero mapipilitan ka talaga na kung straight ka, mapapaliko ka talaga. Pag may mga ganitong sitwasyon. Sa baba lang, makikita mo na Magkano ba budget ng isang barangay? Ira. Sabihin natin ito ang mababa. Lagyan mo sa pinaka 1 milyon. Malitang barangay yun. 1 milyon kada isang taon. Oo. Sige. At chap-chapin mo na yan. Sa honoraria. Kaya hindi tayo mananalo. Kaya akong gaman na. Hindi. Kasi, ikaw ba'y tumador? Hindi. Ikaw ba'y adik? Hindi rin. Hindi ako lasenggo. Hindi ka ba nagwawala sa karsada? Hindi rin. Hindi rin. Wala ka kaibigan. Wala. Yun. Di ba? Gusto sana sabihan ng ating mga tao. Pero corruption po pinag-uusapan natin. Di ba? Mag-isip ka. Ano ang mangyayari pag dito pa lang sa baba ay ganun? Corrupt na. Oo. Tapos may bata pa. Di ba? Yung mga SK. Di ba? Okay. Oo, yung mga kabataan. May sariling budget na. Oo, natututo din. Oo. Di ba? May kilala nga ako Nakakalungkot. Ano mangyari? Sasabihin ng chairman. Dati kasi magkasama yung budget ng SK tsaka ng chairman. Sasabihin sa SK, bibigay ko na lang yung 20% mo. Ano yun? Sa project. Sa project. Oo. Huwag ka na mag-isip kung ano yung project mo. Kami na bahala sa project mo. Basta may 20% ka na. Ayun, Doyo. Oo. Ganon? Mamimili si Kapitan. Si Kapitan. Kasabwat si Kagawat. Mhm. Si SK, tanggap niya na. Kung halimbawa, meron siyang 100,000 na budget. Di meron siyang 20 mil, walang kahirap-hirap. Di ba? Yun sinasabi mo, bata pa lang, nakukurap na. Oo. May nakita ka bang proyekto sa inyo doon? Sa amin, Mga kabataan? wala na ako natatandaan na nagpa-project, sila na lang nag-uusap .
Ayun, alam mo dapat yun kasi Pero parang, ang natatandaan kong project, yung address ng bahay. ano address? Yung address, papagawa ng yero, magpapagawa ng plastic, doon ilalagay address mo. Susulat, didikit sa bahay Hindi mo. sa bahay mo. Oo. At least meron. May project. May project. O, di ba? Oo. Okay. Kami ba, meron naman ako nakita doon, bago siguro yung mga iba. Yung mga, pinalitan nila yung mga yung mga pangalan ng mga street, Okay. alley, mga ganyan. Yun. Oo. Yun ang nakita ko na naging proyekto. Way back in 19 pa yun eh. O, taw-taw Diba? naman kumukupas yun. Hindi sila pwedeng gumamit ng permanenteng na pintura. Kailangan yun, nabubura. Kung pwede nga lang lapis ang isulat doon, kaya chok eh. Para makatipid. Para mabura, para Sino taong project. Sino ang nag-check niyan? May COA. Oh. Yung COA, pag nakuha, kukuha rin yan. Yung mga termino mo, natutuwa ako. Okay. Ano yung COA? Ano ulit yung mga? COA. Pag maganda usapan ni Kapitan tsaka ni Kagawad, di kukuha rin na yan si COA. Kukuha rin ng kukuha yan. Meron pa, meron pang mga bumibisita, nag-i-inspect. Kailangan pa nga yung litrato eh. Yun lang, ito, pag-usapan natin, yung simpleng binaha tayo. Ayan. Bakit tayo binaha? Bakit? Bakit? Di ba kada barangay mayroon tayong project para sa declogging? Mahal pala yan. Monthly dapat dinideklag. Basta ganun. Ang laki pala ng bayad doon. Ay, teka muna. Sa barangay nyo, ilan ang manhole? Hindi ko alam kasi parang nalibig na yata. Alam mo, sa inyo. sa barangay, pinagkakakitaan niyang manhole. Bakit? Magkano isang butas ng manhole? Yung magdedeklag, tatanggalin mo lang yung bara. Susundot-sundot. Magpipicture taking. Magkano yan? Palagay mo sa 3.5 na lang isang imbornal. 300 nga daw, 300 tao. Kuporme, sabi nga, kailangan hanggat marami kang imbornal, marami kang susundutin, marami kang project budget proposal. Sa amin nga 30 minutes na tapos na. Hindi nga ganun dapat eh. Paano nga ba yun? Alam mo, sabi nga, kung talagang siseryosohin nito mga opisyal ng barangay, ang paglilinis ng imbornal, hindi tayo babahain. Unang problema talaga, barangay kagad eh. Oo, doon sa level mo pa lang dapat naaayos mo yan eh, di ba? Okay. At isa pa, kung binibilang ko yung imbornal sa amin, parang isa. Isa lang nga tayo nakita ko sa may amin. Napakatipid naman ng barangay nyo. Walang daan ng tubig, kaya pa binabaha. Ano ba yung imbornal? Di ba yung bilog na ganyan? Tsaka yung dito? Yung drainage mismo, hindi nadaanan ng tubig. Tubig kanal, tatakbo ng tubig tubong malaki. Hindi ba? Meron tayong pumping station. Pero yung bilog na gano'n, di ba? Yung imbornal yun, yung binubuksan yun, tapos yun ang imbornal yun. Yun. Isa yung nakikita ko sa amin. Hindi lang imbornal yung isang malaki na nakikita mo. Meron pang yung tinatawag, isang bangketa. Oo. Hindi ba maraming kanto-kanto mayroong imbornal. Parang ako nakita ko yung sa amin, pero 30 minutes lang siguro. Isang sundot doon, isang sundot dito, tapos na, picture. Ganun lang yun. Ha? Oo. Pipicture. Pakikita mo doon sa COA. Hindi, may mag-i-inspection yata. May mag-i-inspection, kukunan pa ng litrato. Litrato lang. Tingnan mo kung mga nagkukuhanan dyan, si Kagawad, tsaka si Chairman. Nakaganon, no? Oo. Nakaganon. Tapos, Nakaturong ganyan. nakaturo pa. Diba? Hindi naman makukuha sa ganon, sabi nga. Ang dali ng pera. Grabe talaga, no? Kaya, biro mo pang 100, sa buong mundo, 100, pang 133 ba tayo o 34? Ha? Pinakinggan mo talaga sa Kajek kahapon. Nakikinig ako ng parati, may radyo na, di ba? Sabi ko nga, kailangan talaga, paano ba gagawin? Natin, para matigil yung ganyan. Kailangan may sampulan. Kasi kung puro wento lang, at wala kang gagawin, yung wento mo, walang wenta. Puro ka lang kwento. Sabi ko nga, di ba si Presidente nag-PowerPoint pa, ito to lugar na to, ito, malaki budget dito, malaking ginastos dito. Diyan, nakita niya talaga naman na hindi nagamit talaga yung iba, di ba? Hindi nagamit. Nagamit? Oo. Nino? Halimbawa, doon sa isang region, sa Surigao, punta tayo sa Surigao, di ba, bayan ni Escudero. Sorsogon. Sa Sorsogon tayo.
Dito, laki nang nilagay natin budget eh. Dito sa pumping station na to eh. Bakit binaha? O aalamin ngayon kung sino contractor niyan. Ang tagal nun bago hanapin. Ano? Hindi ba? Hindi madali eh. Madali lang? Madali. Kung talaga siseryosohin yung ng presidente, makukuha mo kagad eh. Sino contractor? 15 na nga inabot kung kumupo ng 500 billion pesos sa sa budget sa flood control. Ang laki. Kaya nga nagkabukuhan eh. Ini-insertion eh. Matagal na siguro. Kasi ito maganda. Ito maganda. Nagkamali sila, pinanalo ni si Lacson tsaka si Soto. Patay ka yun. Di ba? Alam nila yun eh. Oo. Ano na yan eh. May tahid na sa Senado yan Oo eh. nga eh. Hindi, alam mo, ang nagpanalo niyan, yung mga talagang totoong naniniwala. Oo. Na, ay, naku, may korupsyon, kailangan mabago. Ha? Diba? Yung mga ganun natin, kahit saan yata, meron din. Barangay lang kasi pinag-usapan natin. Barangay pa lang. Saka pa sa national. Oo nga, dito lang muna tayo. Kasi yung billion-billion kasi, trillion-trillion, hindi ko masyadong makita kung paano kaya ginagastos yan. Hindi na yung mga ganun. Magtatanong lang tayo, simple. Pag tumakbo ba ang senador, magkano gastos? Yun nga. Oh gosh, kung 30 million yung ginamit ni Ni Escudero. ni SP, hindi pa binigay sa atin, no? Sa buong bayan, baka pwede pa, di ba? Para maging senador ka, isang bilyon ang gastos mo. Kailang 1 bilyon. Magkano lang sahod mo? Kasi singilin mo talaga yun. Sweldo pala. Magkano sweldo mo? Sweldo mo, palagay mo na sa kulang kalahating milyon. Ang alam ko kay Tulfo, 450 sa senador dahil dinonate niya yung pangako niya kapag sinanado, bibigay niya unang sahod niya 450. 450 sa isang taon. Magkano yun? Okay. Isang buwan, 450. Oo. May 4 tama ba ako? 4.5 million. Meron pang may 1 point, nakaka-inisip natin. Ako simple lang makakain lang tayo ng 3 beses sa isang araw. Yun na yun. Hindi, sakit din tao kung walang magnanakaw dito. Diba? Pero wala din tayo magagawa, buti nakakakain pa nga eh. Minsan yung iba wala eh. Kumakain tayo dahil nagtatrabaho tayo. Yes. Ang isa pong problema natin siguro, natin ang ating sa eskwelahan naman, pupunta tayo. Department of Education. Sino ba yung naunang umupo dito yung pagkatapos ng eleksyon? Si BP, di ba? Oo. BP Sara. Biruwi ba, ang laki pa lang ng mga kailangan na gamitin. Asa pinaghanap ka pa ng pera, nandun na nga, nakaupo. Di ba sabi nga natin, may trabaho ka na, naghahanap ka pa ng sweldo. Tama yun. Parang ganun lang di ba? So sinasabi nga natin, ang laki ng kakulangan sa education? Yung sa education day, yung mga schools. Di ba? Oo, eskwelahan. At pag sinabi mo eskwelahan, ano laman ng eskwelahan? Wala. Lamesa, silya. Wala. Daanan nga lang papunta sa eskwelahan ng mga bata sa kanayunan wala Di ba? Yung mga ganong klase. Tapos ikaw gagastos ng, I'm sorry baka ikaw ay no? Parang ang sinasabi ko lang ay, sana punta ang mga kakaperahan. Tingnan mo, puntahan natin ang Cavite. Si Cavite, laki-laki nun, di ba? Doon lang, kulang-kulang yung mga eskwelahan andun si Mayor, andun din yung dating senador. Tas yung iba pang lahi. Congressman. Nandun si Congressman, nandun si Gobernador. Sila lahat yun, di ba? Bakit walang eskwelahan na maganda? Tanong natin sa kanila. Katukin mo. Pero ano nangyayari, di ba? Sabi nga kakambal ng dati ang kakambal ng politiko, serbisyo. Yun. Ngayon. Ano kakambal ng politiko? Korupsyon tsaka negosyo. Ayun, oo. Hindi na sila nagtatrabaho. Speaking of negosyo po mga kakampi, eto pa isa. Diborsyo? Hindi. Doon sa diborsyo ka naman dyan muna. Mamaya na yan. Yun daw, may ilan ata, di ba ata yung nabasa ko, nakita ko na sila ang may-ari ng mga contractor na yan.
kung kumpanya, Mm. mga nasa mga kandidato sa kongreso at saka sa pero nasa Sila na yung pinag- mga kontratista, Hindi, contractor. siya may-ari nung firm na yon. Mhm. Tapos, siyempre, may mga tauhan siya doon. Oho. Oh, ang sabi mo doon, hindi pala pwede yung ganon. Hindi nga. Nakalusot. Hindi mo sinabi rin ng hindi kayo dapat nagmamay-ari ng kinukontrata ng pamahalaan. Totoo naman yun eh. Kaya nga dito, ano sabi ni balik ulit tayo kay, ewan ko kung Senator Lacson nagsabi ito o itong si Mayor Magalong din. Ang politiko ngayon, hindi lang siya politiko. Negosyante rin. Oo, contractor. Hindi, ito hindi ko nababanggitin. Magkaaway kami nito. Sige. Ha? Dating congressman. Oh. Walaan ko yan. Oo. Dating congressman siya, wala siyang trabaho. Ha? Oo, pero naging congressman siya. Oh, tapos? Hindi ko nababanggitin. Oh, sige. Pero Walaan niyo, nakakakilala sa akin yan. Alam nila kung sino tinutukoy natin. Na? Sige nga. Biro mo, dati siyang walang trabaho. Tapos na maging congressman siya, lahat sila naging contractor. Kaya tama yung Anong ginagawa niya ngayon? Ngayon, hindi na siya congressman, hindi na siya mabuti. contractor. Pero hindi. Sabi ko, iniisip ko, ang liit lang ang sweldo. Kung matatalino talaga kayo, di ba? Lumipat kayo ng ibang trabaho. Dahil sinasabi niya, hirap na hirap kami dito, etc. Tapos ganyan. Di ba? Lilipat ako ngayon ng politika. Kasi mabobola ka na. Siya ka lilipat. Di ko may business ako ng malaki-laki, doon ako. Di ba? Hindi apektado ka pa rin kahit may business kang malaki. Oh. Kung ang gobyerno mo kurap, di ka party ka na natin nahihirapan doon sa pangungurap. So dapat dapat politiko ko at saka meron kang Hindi, kung sinasabi mo, ay teka, ayoko na makialam. Ma-private citizen na lang ako. At hindi na ako makikialam sa politika. Party ka ng gobyerno, party ka ng mamamayan ka ng Pilipinas, yun ang nagiging problema. So, doon ka magkakaproblema. Oo. Kasi ako naman iniisip ko, ayoko na sa politika, dito na lang ako. Parang gano'n. Ang Kasi halimbawa, nagtataka ko, ba't ang dami-dami gusto kumabol? Diba? Ang gets mo? Ang gusto ko sabihin, lahat gusto nila politiko. Maging politiko dahil ano ba ang meron? Kung mahirap naman pala yung ito trabaho. simple lang. Ilalapit kita lang sa katotohanan. Sige. Bakit yung mga tao gusto sa politiko? Yung iba. Tinatanong ko nga rin Kasi nakikinabang sila eh. Paano ang pakinabang O ano pakinabang nila? Kung halimbawa, kaibigan mo si Mayor. Kung kaibigan mo si Mayor at alam ni Mayor na nakatulong ka sa kanya, party ka niya, may party ka. Kaya nga nandiyan si Eddie tsaka si Patty. Ulitin mo nga si Eddie. Si Eddie. Eddie siya. Akala Yung ko. Patty, yung kasama niya. Ano yung party? Pati ako. So, yung party. Oo, iba yun. Eddie, Si Eddie. Sulat ko Eddie nga siya. yan. Sige. si Eddie Patty, yung kasama niya. Pati Eddie, siya. Pati siya. Meron. Meron. Doon sabi nga hindi tayo uunlad kung halimbawa ang nasa gobyerno, nandiyan si Eddie tsaka si Patty. Pag may dinagdagan pa si Ku, Ano yung kupit? Si Kupit Ku. yun. Tama. Memorize ko yun, si Kupet. But, wala. Di ba? Andyan yung natin. Andyan yung problema. Pag pinalawak mo talaga, minsan nga, ayoko na manood ng TV. Minsan Nai-stress ako. Oo. Sabi nga ng psychiatrist, sabi niya, yung kaibigan kong psychiatrist, kung ikaw ay nagpapalpitate pag nag-news, huwag ka nang manood. Oo, totoo yun. Sabi niya, huwag ka nang manood. Sabi sa akin, kasi bakit ka na inis? Kasi nakita ko yung ganito eh. Sabi ko, ay, huwag ka nang manood niyan, sabi niya. Kasi, ka lang. Harap-harapan ka ninanakawan. Pag nag-ahabol ka doon sa party ka ibig sabihin, naghahanap ka ng, hindi ba simple lang? Kapag may magnanakaw, maraming humahabol. Di ba? Pag nahuli bago ibigay sa pulis, bugbog sarado. Di ba? Magnanakaw Nagnakaw ng tinapay, nagnakaw ng sardinas, nagnakaw ng gatas para sa anak.
Pero yung ninanakaw na bilyon-bilyon, Walang parusa. hinahalikan mo pa, binoboto mo pa. Meron, di ba yung isang matanda? Natatanda mo yun, siguro kung nakwento to, ano to eh. Kasi nagdimandahan niya to, nagkaano. Yung mangga, nasa kabila. Oo. Pero nung tumubo, dumaan ditong konti. Oo. So may mga may Ay, mga bunga. So dahil nasa parte niyang gano'n, Kanya akala yun. naman niya pwede, kanya yun. Kanya Diba? yun. Di ba nagkaroon ng demandahan doon? Parang binugbog yata yung matanda. Eh, Parang gano'n. kasi, kumbaga sa trespassing eh. Oo. Di ba? Oo. Kahit sa yung puno, lumawit yung bunga doon sa, sa bakod ko. Oo. Kanino Pati yan? akin yun, di ba? Doon yung sa may-ari ng bakod. Gusto mo putulin mo doon sa puno. Para hindi, Oo. Ganon din doon sa di ba? Mm. Sa mga nangyayari sa ngayon sa atin, Ikaw ay wala kang pakialam. Ako wala akong pakialam. Di ba? Gusto ko lang ng simpleng buhay. Hindi pala pwede basta-basta. Oo. Apektado ka. Diba? Yun yun. Okay. So, bumbuhay natin. Noong bang ikaw ay bata pa? O pareho lang naman tayo. Di ba? Noon hindi ko alam na may, yung mga senators, yung mga congressman, parang di gaano, no? Napansin mo yun? Nung araw? Nung araw kasi, bihira ang taong nakikialam. Okay. Kasi, kahit hindi sila nakikialam, tiwala sila doon sa senador na nakaupo. Tsaka doon maayos mo Oo. Yung kasi nakikita mo talaga yung tikas at galing ng mga senador eh. Concern nila taong bayan talaga eh. Hindi ba? Tsaka ang taong bayan, marunong bumoto. Oo, nung una. Hindi kasi sino ba nagsanay sa kanila na may dapat? May datong. Hindi kasama naman talaga yan eh. Yun ang bibigay ng pera, di ba? Yung pamimigay ng pera. Hindi, iba naman yun. Kasi, alam mo, meron akong kasamang kasambahay, dalawa sila. Uwi muna tayo kami. Bakit tayo uuwi? Wala namang problema. Ganyan. Sayang yung 5,000 po. Saan? Ganun. Kasi po, eleksyon na sa susunod na linggo. Okay, oo. Diba? Oo. Sa probinsya, sino nagbibigay no? Kilala niyo ba kung sino yun? Kilala mo yun? Diba? Start with letter. Ay, wag na pala. Tapos na. Pero ibig sabihin, totoo nga. Kasi ako ayok maniwala, 5,000 sa isang tao? Para namang... Maliit yun. Senador? Yung kilala ko nga, mayor eh. Oh, 20 mil hanggang 50 mil. Oy, saan yan? Wag mo akong pilito, baka masabi ko. Okay, yun na sinasabi natin. Dito po sa Talakayan, may mga gusto kayong pag-usapan natin dito. Kasi ito mabinigay din sa atin dito di ba? Sige, tingnan natin naman. Eto naman, pakialaman daw natin nito. Bakit pinospone ang atong halalan sa December 1? Barangay at SK election yata yung sinasabi mo. Sabi nila. Sabi? Nagpagulo niya Kongreso. Pero sabi mo doon? Madalas natin talakayan dito sa Kakampi. Ang barangay talaga, dinesign yan eh. Ginawang batas yan sa local government code. Meron na yan eh. Every 3 years, dapat may maganap na eleksyon ng barangay at SK. Yan nga, sino ba makalintal something is nagre-reklamo nga? Yan eh. Sa election lawyer, expert. Meron tayong batas dyan. Ewan ko kung papayag si Romeo Makalintal na bastusin. Hindi, niya na. Protesta. Nag-file siya sa SC. Na hindi daw pwedeng mangyari yun. Meron na nga yan eh. May desisyon na yan eh. Ang desisyon niya Comelec versus Makalintal. Okay. Ang pwede lang magsabing postpone o hindi tuloy ang barangay SK election, Comelec. Okay. Ngayon, yan, batas na yan. Hindi pwedeng pakialaman ng congressman, hindi pwedeng pakialaman ng senador, lalong hindi pwedeng pakialaman ng presidente. Kaya dyan, ang tingin ko riyan, siguro yung pagbabagong puri ngayon ng Supreme Court, para medyo bumango-bango sila ng konti, dahil sa palpak na desisyon nila dyan sa impeachment labang kay Sara Duterte, medyo umano dyan umasim ang Korte Suprema. Baka dito, sa apila,
ni Attorney Romeo Macalintal Oo. na wag ipagpaliban niyang barangay at SK election sa December, pag ano yan, sinang-ayunan ng Korte Suprema, baka bumangon ng konti. Pwedeng ano yun, dahil pinirmahan na yan, di ba? Oo, may batas na dyan eh. Pero pwede palang maiatras dahil nga dun sa May batas. may batas. Oo. Bagay. Kasi nung sabi magkakaroon ng election, di ba? Hindi pa napipirmahan yan, di ba? Ang sipag. Nino? Ang sipag mo. Hahabol ka ba? Oo, ang daming Sumipag bigla sila. What do you think? Oo. Nung pumutok, kasi BB2 no? Oo. Nagsalta ang lower house. Ipagpaliban ng eleksyon ng barangay. Gawin sa 1 taon. Mm-mm. At tapos gawin 4 na taon na. Tapos ganun din ang senador. Ipagpaliban. Walang eleksyon ng December, gawin na lang ng November 2. Tingnan mo mga katalinuhan nito mga nagpupuspon ng eleksyon ng barangay at SK. November 2, ano yung November 2? Ay! All Saints Day tsaka All Souls Day yan, di ba? Patay tayong bata yan. May kakalendar nila, palpak pa. Bigla-bigla lang sila. Maisip. Kung ano maisip. Sino ba nga na, ano din yan eh. Bakit nyo sa November 1 and 2? Parang gano'n, di ba? Sa bagay. Wala na napunta sa sementeryo. Pero ano ang masasabi mo? Biglang, kung nag-gano'n, parang nagkampante na naman sila, no? Hindi sa akin kung tatanungin mo ako dyan. Ang inalisan mo ng karapatan, yung mga botanteng gustong palitan yung mga walang silbi mga opisyal ng barangay eh. Tsaka mayroong batas na tawag laging binabalahura. Oo nga eh. No? Dapat dire-diretso na yan. Ako nga, sabi ko, balik na lang yung PCRO eh. Yung dati, PCRO. ina-appoint na lang. Ay, yung, nakalimutan ko yun dahil yung uncle ko dati, in-appoint siya ng mayor. Ngayon, kapag nagkamali ang pinili, yung in-appoint. In-appoint. Okay. Ultimo ora, pwede kang tanggalin kahit ngayon. Dahil appointed ka lang eh. Kung may kunyari ako, nireklamo kita, pwedeng Tanggal. tanggal. Automatic tanggal ka. Pag may Sabagay. Itong elected, hindi mo matanggal eh. Dadaan pa sa proseso eh. Tsaka Para, madami. Kaya minsan may binabaril. oo, Joke. hindi. Hindi ko totoo naman nangyari. Ang nangyayari kasi, yung elected, no? Itong nangyayari na, nilagyan ng sweldo, nilagyan ng honoraria. Kaya ang korupsyon, nandun pa rin eh. Oo. Tsaka laki na ba? Alam mo ba kung saan sila dinadala ngayon? Sa Boracay. Yung iba Oo, nga nakaraan sa Boracay. Aruba. Oo. May abroad Oy, may pa, chairman, diba? pupuntang Hong Kong yata o Singapore. Hindi ba kinaawa sa pera? Hindi kanila yun eh. Ay, oo nga naman. Hindi. Yung mismong nasa taas siguro, di ba? Sa kanila, okay lang sa kanila yan eh, di ba? Biro mo, tagal mo. Biro mo sa ano ka lang, nagtutulak ka lang ng kariton ha. Paumanin po ha, hindi naman sa minimenos natin yung tao ha. Isipin mo, nagtutulak ka lang ng kariton. O, pumapadya ka lang. Pagkatapos makakasakay ka ng aeroplano. Ba't ka nagkaroon ng passport? Hindi. Walang passport yun. Saan? Hindi, pagpuntang abroad. Ay, Singapore. Boracay lang. Makasakay ka ng aeroplano. Dati hirap na hirap ka sumakay ng kotse. O mag-grab ka, mahal eh. Oo nga. Ngayon, aeroplano sinasakyan mo, libre. Kakain ka mo na masasarap doon sa mga hotel. Pag uwi mo, may sukli pa. Tapos ako pa, naka-insured ka pa. Oo. Diba? Kaya maraming gusto pong umupo rin dyan. Eh. Pero taka lang ako, nung hindi pa sinasabing postpone, nakakakita ako nagwawalis, pati yung chairman. Oo. Diba? Oo, babait, Okay, no? oo. Kilala ka eh. Oo. Ma'am Pem, gandang gabi ho. Oo. Gandang gabi ho. Kulang na lang magmano sa'yo eh, no? Pero pagkatapos nun, wala na. Di pa. Tagos na yung tingin, wala lang nakita. Tsaka yun, sinasabi ko nga parati sa kanila, siguro kaya nga sila galit sa akin. Kasi nag-ano ko pumupuna, ikaw din siguro gano'n, di ba? Pumupuna ka. Kahit anong gawin natin, hindi natin maitatama ang mali. Totoo yun. Kasi halimbawa, sabi ko, tinanong ko sa'yo kanina eh. Adi ka ba? Hindi. Manginginom ka pa? Hindi. Marami ka ba kaibigan? Hindi. O, diba?
O kaya meron pa ngayong bago, yung nagpapautang ka ba? Oo, nagpapa 5-6 ka ba? 5-6 ka ba? Oo. O di ba? Lahat ng yan. Sipin mo, kahit gusto mong idiretso ang isang barangay mo, hindi mo madediretso. O sa kaibigan naman, may kaibigan. Imposible man taong walang kaibigan. Oo. Yung nga lang, ang kaibigan mo kaibigan mo ba sa tomaan? Hindi. Di ba? Wala. 5-6. 5-6, wala. Diba? Doon ka sa doon ka sa matinong kaibigan Yun. pag sinabi mo yung kaibigan mo, kasama kaibigan mo lang sa inuman, sa bisyo, sa sugal, etc. Kaya, Hindi kaibigan yun. Ang kaso, yun ang marami. totoo yun. Saka ako sabi ko, wala, sino to? Bakit kaya siya manalo? Okay, Arvin, magpaalala mo tayo. Paalala muna tayo. Mula sa ating himpilan, mainit na usapin ko dito. Kasi itong mga binabasa natin dito, galing yan sa nila. At namili din sila kung sino ang magsasalita. Okay. Sentiment ng DFA doon sa nangyari kahapon sa... Well, it is already reflected in the press release that we had, and we are of the view that there should be. This is a situation whereby we have to be more careful, and we still go back to the process of whereby diplomatic dialogue and discussions will be best for the situation. And of course, we cited two conventions there, the COL Regs and the COLAS, which I think is the dominating convention that should be employed by both sides. The Chinese foreign minister says it is the Philippines who contributed to the incident They yesterday. will always say that. Would you like to Secretary. ask the Secretary? On that question, Secretary, I thought it was, they say that it was us who started that commotion, that incident. I mean, they can say what they want, but who's more credible at the end of the day? For both our secretaries, do we have plans also? I'm already tired of contradicting, and I don't want to answer a blatant lie and glorify it, and everybody knows the truth. Really. Why will we pick a fight? That's what the president said yesterday. Who in his or her right mind will initiate a conflict when you are a smaller country? Common sense, unless they don't have any. Secretary, they're not very happy with your statements before, and the president also during his trip to India, during an interview with Indian media. So where are we now at with our relationship with China? How are we handling this? Well, if they cannot handle those statements, that goes to show you what kind of people you're dealing with, I mean, if the truth hurts, then it's your problem, not our. Oras na para mag-ingay, mag-isip, at magbigay ng opinyon. Ito lamang sa programang Hataw sa Talakayan. Okay, hataw na hataw sa Talakayan. Sabihin lang ay, nakikinig pa ba tayo sa sinasabi ng China? China? Oo. Lagi na lang tayo. Kung gusto mo may stress, pakinggan mo sa Kung gusto niyo pong mainis, kaya gusto mong mapagod, walang maisip, makinig kayo kay China. Pero speaking of talagang medyo tumitindi? O talagang nag-iisip lang sila kung hanggang saan ang Pilipinas? What do you think? Tinitingnan nila yung pasensya. Nagkamali sila, mahaba pasensya ng Pilipinas. Oo nga. Bakit? May tanong dyan Bakit? Bakit wala tayong panlaban sa giyera Pasensya nila. Hindi, pero may mga nagbabackup sa atin ngayon Siyempre, una-una na yan, alam mo na. Yun. Kasi, pagka naggaganyan ka, may pakinabang ba? Meron. Tulungan ko dahil silang pakinabang Territory, tinitingnan. Bagay. O, diba, meron na tayo ngayon magkakaroon tayo ng pagawaan ng diba, ng mga bomba, barel, ganyan. Sa Subic daw. Hindi, meron man tayong gawa ng baril
Pero konti lang, malilit lang yun eh. Talaga naman pa. Ano yun? yung teka, yung paltik. Chipipay yun. Hindi, ito malalaki talaga ang gagawin, di ba? Sabi nga, mag-create daw ng trabaho. Pero sana maayos, makakalikasan, di ba? Kasi pag hindi, ay patay. Tingnan mo yung nangyari sa Arms Corps. Oh. Diba, sumabog yung mga, kapabayaan? Di ba? Yung mga ganong klase. So, with that, sabi nga natin, ay, marami pang mga tanong din eh. Yan. Sagutin natin. Sige, saan ba yun? Mahihirap yung iba. Sinasabi yung sa eskwelahan nga daw. Ano na ba nangyayari? Pati sa eskwelahan daw. Yan. Kulang sa, sabi nito, malabas na Year 2 report ng EDCOM 2 na tumutukoy sa malalang kakulangan sa edukasyon. Kulang sa pagitan ng 25,000 na paaralan. Wala din palang mga punong guro. Punong guro is principal, no? Punong guro, teacher. Principal nga, di ba? Punong guro. Maraming principal. grade 3 student na atraso ng 1 at 2 taon. 1 hanggang 2 taon. Maraming teachers ang nagtuturo ng ibang assigned subject. Di ba? Sa ibang mga, lalo na din sa mga ibang mga, isipin mo, Cavite. Tingnan mo, sa isang malaking ganito, 3 klase. Oo. Magkakarinigan pa kaya sila, no? Yung dami ng estudyante. Oo, 3 klase yon. Isa dito na 40, taas 50, taas 50 sa kabila. Kailangan... Cavite ito, ha? Ibig sabihin, within Metro Manila ka. Sus, Mariones. Di ba? Oo. Nasaan na po Kung yung pera? totoo yung ganong... Saan mo dinala yung pera? Itanong natin muna sa mga rebelya. Sila yung nandiyan, sila yung mayor. Sila yung sa gobernador. Vice gobernador yata anak ni ni Bong Rebilla, kung di ako nagkakamali. Mayor. Ni Mayor. Si Strike. Kaya natataka ko, sabi ko, ang laki kasi ng Cavite, di ba? May lumalabas pa ngayon na balita kahapon na yung mga, dahil malaki yan di ba? May mga kumpanya na nagbebenta ng lupa na hindi naman pala sa kanila. May isa pang gano'n na issue ngayon, Cavite rin. Sa Cavite rin. Dami issue. Diba? Oo. So, gusto lang nating alamin na kaya sasabihin mo, bakit bumabagsak ang mga bata? Bakit, di ba tayo, hindi tayo napupunta sa top level daw ng, kasi medyo mahina tayo. Malnutrition. Kasi yun, malnutrition, tama yan. Bakit nagkakaroon ng malnutrition? Kulang sa sustansya ang kaisipan sa pagkain. Oo, dahil mahirap. Mahirap. Yun, sinasabi nga natin. At, sabi rito, education, the failed system of the Philippine education nung nakaraang taon. Kanina pa ba ito, under? Ito mga ganito. BP Sara pa yan. BP Sara. At syempre nga, sabi nga sa patuloy daw ng pagbanta, ang pagtaas ng level sa dagat, aabot na sa iba pa pala to. Okay, balikan natin to. Paanong nangyari? Matatalino naman yung mga estudyante natin. Una nga, sabi nga, kakulangan din sa, libre. Sige, libre. Wala namang pagkain sa loob ng bahay mo. Wala rin siyang baon, wala rin siyang damit, para siya papasok. Alam mo, nung nagkakabulahan pa yan, dalawang yan, no? Di ba mayroong tinatawag na Nutriban? Inabot mo ba yung Nutriban? Opo, nagdadala nga akong palaman. Ang laki pa noon. Nutriban. Tapos palit ng ganyan, may gatas pa. Nabutan mo yung gatas? Alpine. Oo. Diba? Kung kami yata yung Klim. Oo. Yun, hinahalo. Tinitimbang ang estudyante nung araw. Oo. Villegas nata tayo yun. Sa Mayor Villegas natin, di ba? Kapag malnourished ang isang estudyante, pinakakain niya. Binibigyan sila ng mga vitamins. Isa yung Nutriban na yan. Tapos gatas. Isa yan makakapagbigay ng sustansya sa utak ng tao ng bata. Yes. Kasi ang laki po talaga nung unang panahon. Laki siya. Tapos nung medyo lumilit-lit siya. Nutriban huli kong kain ng Nutriban galing doon sa nagkaroon kasi ng bagyo nung nakaraang bagyo. Yung habagat. Oo. Ngayon, walang pasok. 1 linggo yata. Yung pagkain ng Nutriban, masisira yun. 1 linggo walang pasok. Ang ginawa, pinamigay sa barangay. Okay. Nataon naglalakad ako. Binigyan ka din? Binigyan ako 4 na piraso. Kala ko gano'n na kanalaki? Ganyan, Ang dito. Ganyan talaga Siksik. Tapos may na siya. Meron siyang flavor. Carrots, may kalabasa. Haluan na nila ng inimprove na nila. Masarap na rin yung Oo, pero pag kinain mo siksik. Pero maliit. Siya.
No, siksik nga. Ay, ano ba yung, may flavor ba tayo? No? Wala, Wala. flavor lang yan, di ba? Pero may masarap doon. Ano? Korean bag. Ano yun? Hindi ba natatandaan mo yun? Kapag yung Nutriban nun, mayroong maliliit na insekto. Kasama ba yun doon? Meron noon, tawag doon Korean bag. Hindi. Hindi Yung nga. sabihin, luma yun. Hindi. Ano? Yun ang nagbibigay sustansya nung... Tumatawa No, ni ate, ha? Totoo yun, ha? Yung Nutriban nung araw, Oo. kasi ano yan, imported yan eh. Okay. Hindi yan dito sa ating ginagawa. Oo. Galing sa ibang bansa yan. Oo. Yusape pa, tawag pa yata. Oo, nakita ko yung kahit sa gatas eh. Oh. Yung Nutriban noon, may Korean bag. Yun ang vitamin. Yun. Naku, maraming kwento dyan sa Korean bag pag kinuwento ko sa'yo. Kasi kami noon, magdadala ako ng palamat kasi nga di ko malasa maigi, di ba? Oo. Magdadala ako noon. Tapos yung isang kaibigan ko, sa klase ko, di ba? Oo. Saan ka ba nag-aral? Elementary? Oo. Sa Rizal, sa may Tayuman. Malayo ka? Manila. Tayuman? Okay. Kami dito lang sa malapit sa Ami-Ami. Oo. Eh, sabi nung kaklase, kasi ako nag-aabot ng ganyan. Yung iba ayaw May tray nung araw. Oo. May Di ba, tray yun. dala namin, alam mo naman ang loko eh. Tapos sabi niya, friend, sabi niya, classmate, tinanong pa ako ng isa, ha? Ay, para sa nanay ko. Di ba? Kasi nung una, pinamimigay lang yon. Nung sumunod, binibenta na eh. Hindi, kasi ito na project tong si Sarah tsaka si Bibi. Ibabalik nila yung Nutriban kasi project yan ni Marcos, na matandang Marcos. Oo. Di ba? Tama. Ngayon, ibinalik nila yung Nutriban. Ang hinahanap ko Nutriban, yung Nutriban nung araw. Talagang malaman, sinlaki ng mukha mo yun eh. Yung ang laki talaga. Ang laki po. Hindi mo mauubos eh. Oo. Tapos meron pang gatas. Tapos may tray pa. Natatanda mo yung tray na yung aluminyo. Di ba? May tengang gano'n. Baka maliit. Hindi pa uso plastic nung araw. Tray, lata. Iikot sa'yo sa sa upuan mo. Bibigyan mo. Isa-isa. Sopa sa madalas kamanan. Lugaw. Sopas. Ayan. Tsaka ako naman abot ako yung gatas. Yun ang dapat. Gatas. Kaso, mahirap na ibalik na ngayon yung ganun eh. Bakit hindi na babalik? Iba na mentalidad ng politiko ngayon eh. Oo nga. Anong mentalidad? Nagnakaw na lang sila eh. Nininegosyo na nila eh. No? Sana nga, makinig naman kayo sa sinasabi namin. Ito po ay galing hindi sa magnanakaw Ikaw naman eh. Galing po ito sa inyo. Yan. At sana marinig din ng ang dami-dami kasi. Ngayon sa eskwelahan nga natin, nagtatakang-taka talaga ako. Bakit talaga walang eskwelahan? Walang mga, buti pa ang GMA at saka itong kahit pa paano ABS, channel no? to. ABS, Nagpapagawa GMA. sila na Nagpapagawa sila. Kung ako nga lang may mag-aano sa akin, magdodonate. Ganun din ang gusto ko eh. Actually, meron kaming gagawing mini library. Oy, may sisingit ako. Wala yata dyan sa natin. Wala topic. pa. Ito si Don Ramon Ang. Yung binabanggit mo kanina, kung ako may pera ako, magpapagawa ko ng ganito, ganyan eh. Kasi yun ang gusto mo eh. Ito isang buhay na katotohanan. Yung may-ari, yung presidente ng San Miguel Corporation. Ano sabi niya? Minitin niya yung mga Metro Manila mayors. Kasi talagang bumaha ang Maynila ay Metro Manila ang binaha. Parang naawa siguro no? Ngayon, sabi niya, ang problema, wala doon sa sa tinuturo nyo na rin. Keso itong LRT, MRT naging dahilan ng baha. Itong baha, kailangan hukayin pa yung ilog, hukayin yung mga kanal para lumaki, para lumuwag. Ang problema pala, yung bara, yung basura. Ito yung binabanggit mo kanina. Ngayon, tapos yung pinakadaluyan ng tubig, yung ilog, tinayuan ng bahay. Okay. Tinayuan ng eskwela. Ngayon, billion, isipin mo, 500 billion, isang taon ng budget mo sa flood project mo, sa flood control, 500 billion. Ayun, para magtayo ng mga bahay sa kasada. Pumping station. Hindi ba? Ano sabi ni Don Ramon Ang? Ako nagagastos. Personal ko ng gastos, ha? Wala na yung DPWH. Oo nga. Wala na yung pork barrel nyo. Wala na kahit anong gas. Basta importante, makipagtulungan lang kayo sa akin. Tama.
yung bahay na nasa ibabaw ng ilog, alisin lahat yan. Bibili ako ng laking lupa. Doon ko sila ilalagay. Yung eskwelahan na nandoon sa ibabaw ng ilog, alisin lahat yan. Bibili ako ng... Barangay din. Oo, bibili na... Mga barangay. Kaya, ano sabi dyan doon sa isang contractor o congressman? Yung nga lang, may tama yung sabi niya. Mawawalan kayo ng kita. Anong ibig sabihin mo mawawalan? Wala na yung commission, hindi ka magbabudget eh. Oo, dahil wala na. Ganda. Oo. Gusto ko yun. Wala, ano pa gagawin mong project? Ako gagastos. Oh, ngayon, sabi sa mga mayor. I-stop mo na yun. I-stop na yung napupunta sa'yo. Oh, wala ka ng komisyon. Yun. Eh, nakita ko yung mayor, nagkakamot ng ulo eh. Wala na siya makukupit eh. Wala na Yung congressman, ganun din. Basta bigay nyo lang sa akin yung proposal nyo. O yung lugar ng binabaha nyo. Tsaka pakikialaman niya na lahat yan. Kaya pag ganun. Di ba? Eh, sino ba nagpaganda ng airport ngayon? Siya. Di ba? Oh, siya yung, di ba? Eh, sabi niya, taon-taon binabaha yung airport eh. Oo nga, binabaha Ngayon, talaga. hindi na binaha eh. Wala na rin daga. Wala na rin daga. Oh, very good. Pero tumaas yata ang Bayad. Eh, okay lang yan. Maganda okay na lang. serbisyo. Basta maganda ang service. Tama rin naman, tama. Pero mo, di ba? So, kung ganun, papayag ka. Bakit hindi? Wala nakaw yun. Papayag ka kung ikaw kandidato. Oh, hindi. Kandidato? Oo, ikaw politiko. Hindi na ako gagawa ng proposal. Bawalan ako ng pera eh. Hindi, ibig sabihin, papayag ka nga. Bakit? Obligado silang pumayag. Ayun. Dahil ang kalaban nila ron, yung mga residente nila. Pwede, o nga. Pero ibig sabihin, kung ako yun, tatanungin mo ako, ayoko nga. Oo, mawala ng kupit eh. Walang kupit eh. Oo. Wag na, di ba? Pero kung tatanungin ng ordinaryong tao, Oo naman, papayag tayo. Kasi ano yan eh, tingnan mo ang daming na may leptospirosis. Ay. Kasi because of that also, di ba? napuno ang mga ospital. Oo. Eh, saan ba nakakita? Lumalangoy, nakanganga pa. Sabi nga nung iba, bakit pinapayagan niyo yung mga anak niyo na mag-swimming? Di ba? Oo. Nagsiswimming na sa... kaya ko lang na patulan na, ay, umuwi kayo sa bahay-bahay niyo. Napuno. Maski na ang OMA, Ospital ng Maynila, lapit sa inyo. Napuno. Yun, ang isang di ba? Puno. Pero libre naman sila. Dahil sabi ng PhilHealth. Kahit na, libre, may sakit ka naman. Kakamatay yung leptospirosis. Nakamatay nga po, kaya ingat-ingat lang. At ang paalala ko po sa inyo, sabi ko nga, doon sa mga parents, di ba? Huwag niyo pong pabayaan ng mga anak niyo mag-swimming. Di ba swimming talaga? As in, gumagano-gano. Di ba? Nakanganga eh. Yun, isa pa yun. Hindi ba ang leptospirosis, pumapasok yan sa sugat? Sa sugat. Kung nakanganga. Nakanganga ka, di pinasok mo sa loob ng katawan mo yung leptos. Gumagano. Di ba? Yun. Di ba? Pero sabi nga natin, tanong. May ginagawa ba ang presidente natin? Kahit paano? Meron naman. Kasi wala namang leader ng bansa na ayaw niya, na wala sa maiiwan na legacy sa bayan niya. Walang politiko. Yung nga lang, no? Nauna yung interest eh. Kasi pag gumanda yung pamamalakad mo, pogi ka. Di ba? Sa'yo rin tatama yun eh. Ngayon, pag pumangit ang trabaho mo bilang leader o bilang nanunungkulan, wala kang maiiwan na maganda sa pagiging pagiging official mo ng gobyerno. Wala kang legacy. Oo. Sige, ayun. At syempre, ito pa tinatanong nila, tungkol naman daw sa, itong nakaraan, di ba, nag-zona? Pangulo, di ba? Pang ilang zona yan? Pang-apat na ba yan? Di ba? Ano napansin mo? Ano daw ang maganda mong narinig? Nag-follow ka ba? Nanood ako. Sabi niya, yung mga nakinabang. Doon nagkagulo eh. Na yung tungkol doon sa flood control, billion budget, binaha. Pero palakpakan yung mga korap. Tumayo pa eh. Oo. Di kasi sabi niya, parang ganito sinabi, ano ba yung humanda kayo, parang gano'n eh, di ba? Oo, wala siyang sisinuhin. Walang sisinuhin. Parang narinig ko si dating Pangulong Si Pinoy? Pinoy ba yun? Walang kamag-anak. Si Erap? Walang kamag-anak, etc. Ganun eh, di ba?
Walang kaibigan. Oo. Sabi niya kahit na malapit siya kanya di ba? Oo. Napanood na natin yun eh. Oo nga. Sumunod ulit. Siya naman, walang wang-wang. Wang-wang kay Pinoy. Oo. Kay GMA ba ano? Kay GMA? I am sorry. Hindi, iba Ikaw, yun eh. Ano ba? Hindi, I am sorry. Bangkang papel yun sa kanya. Oo. Hindi, ako naman yung saying kasi. I'm sorry, ano yun eh. Yun nangyaring sa Hello, Garces. Hello, Garces yun eh. Natatandaan pa natin, di ba? Yun. Yung bangkang papel, yung tatlong yung bata, yung mga bata, yung sumasalamin sa kahirapan, sa kahinaan ng edukasyon, maraming ibig sabihin yun. Maganda din yung ginawa, nag-isip talaga. Pero nasa na kaya sila yung mga bata? Mga bata? May asawa na yun. Nakatapos kaya ng pag-aaral? Yung mga ganun, di ba? Yung isa. Wow, tapos naman tayo. Naku, napakasarap ng usapin, di ba? Pero, sa mga susunod siguro po, titingnan natin kung yung iba pa masasagot, ano? Kasi iba mahihirap eh. Sige. Diba? Hindi, sagutin natin yung abot na kaya natin. Sige. Mas maganda yung tanong nila nasasagot. Oo. So, ayun po, diba? Hataw talaga sa talakayan itong ginagawa natin. Pero sabi nga natin, may mga panahon pa rin po naman tayo sa susunod pa rin natin. Titingnan natin ito yung kauna-unahan ng hataw sa talakayan, di ba? At gusto sana natin alamin sa inyo kung may mga gusto pa kayong tanungin, di ba? Yung mga ganong klase. Ikaw ba anong napapansin mo ngayon sa Pilipinas? Sa atin? Ayokong kahirapan, ayokong negative, gusto ko positive. Positive. Sige, positive. Ayaw mo pag-usapan natin yung isingit natin yung si Marijuana. Si Marijuana? Oo, pwede. Nakalimutan mo no? Oo. Kasi girl eh. Si Mary Pero totoo Jane. ba yun? Totoo. Sabi nga kapag may usok, may amoy. Oo. Hindi ba? Diba? Pero 2 beses na nga daw yun. Yung una ay napansin na, pero sumunod uli. Hindi nakalimutan nila, may pulis na sa Senado. Meron na nga, oo. At saka hindi, talagang nangangamoy talaga yun. Kung hindi ka gumagamit, di ba? Ang sakit sa ilong. Oo. Saka hindi talaga pwede doon, di ba? Masyado mo nang binastos ang Ano na nga, nababastos na nga Binastos. Kaya nga, di ba? Pero hindi po, totoo talaga naman yun di ba? Yun ngang umiinom ka lang ng tapos nagkalat-kalat ka lang dyan di ba? Bawal. Bawal nga yung, alam niyo po dyan, bawal ang maingay. Bawal po ang tumawa ng masyadong malakas. Kailangan talaga, disente, di ba? Disente, yun sinasabi. Sige, ito ang huling-huli na pang hirit sa inyo. Anong masasabi mo? Sa marijuana? Oo. Anong tawag mo? May tawag ka Mary Jane. Ayun. Si Mary Jane, kamusta? Si Mary Jane, di maamin. Siya, kahit ako na amin. Wala aamin siya. Diba? Pero, may may naamoy E-vape. Sabi, baka daw yung e-vape na yun may flavor. Pwede, may mga flavor naman talaga Marijuana. Hindi yun. Alam ko, mababango Bawal pa, hindi kasi, bawal ang marijuana. Pero yung ginamit mo, flavor ng marijuana, di bawal pa rin. Yun, oo. Baka nga. Pero, alam ko pag vape kasi nakikita ko naman, mabango, masarap amoy. Oo. Pero baka talaga yung juice ng ako naniniwala. Pag may usok, nabuko lang. Yun. Pero madalas ginagawa. Nagkataon lang, nakalimutan nilang may pulis na. Ando si Lacson katabi pa. Oo, naka-discover yung stop ni Lacson, jeep of stop. Sanay sa mga yun. Oo. Lesbo, di ba? Siguro, sabi mo ano masasabi natin sa bansa natin. Sa ngayon, pinipilit ng gobyernong Marcos na mapaganda yung kanyang yung panunungkulan. Kahit pa paano. Totoo yan. Totoo. Yun ang nakikita ko, nagpipilit ang pang-administrasyon Marcos na kumano yung image niya na maiangat niya. Dahil talaga naman pong tawag dito, nakakagalit yung nangyayari po sa gobyerno ngayon. Una, yung paglapastangan doon sa batas, yung inaasahan natin gawa ng batas, titimbang ng batas,
siya pa yung hindi nagiging pareha sa batas. Supreme Court, gaya ng Korte Suprema, Supreme nga yan, di ba? Gumawa sila ng bagay na hindi naman nila dapat gawin pala. Bakit? Ano kami dun sa kabila? Bakit ba? Yun ang problema, di ba? Hindi mawawala sa atin yan, no? Dapat merong pag hinanap natin pagbabago. Kahit isa, kahit dalawa, kahit tatlo. Dapat sa baba magsisimula o kaya pataas pababa. Magkasalubong, di ba? Pero kung tatanungin mo ko sa nangyayari sa atin, ang tao ngayon nakatingin. Nagmamasid pero maano ngayon yung ibig sabihin ay nagmamasid nagmamasid talaga sila at nagre-react na, hindi katulad ng dati. Sad-sad Ang survey, ang rate ng ng Senado. Bagsak, nakakaya yun. Yung trust rating. Alam mo, sige, ganito. Ang sinasabi lang natin dito, impeachment yun di ba? Kung tinuloy na lang nila kaya, di ba? Kahit, sabihin na natin, sila, kampi-kampi lang naman din siya, di ba? Okay lang yan, walang problema. Basta natuloy. Hindi, ang mali nga, nilinis. Kumbaga sa nagpapail ka pala ng kaso. Pinail mo yung kaso, halimbawa ako, sa barangay tayo. Nireklamo ko sa barangay. Ang gagawin ko, patatawag ka. Patatawag ako. Pag-uusapin tayo. Eto, may reklamo sa'yo, ganito, gano'ng katotoo, ganyan, ganyan. Doon pa lang, dapat aayusin. Aayusin mo. Patatawag mo, both side Ang ginawa mo, pinatay mo agad sinara mo yun ang hinahanap. Ngayon ay, doon naman sa mga nagrarally, di ba? Konting ako sa akin sinasabi ko, huwag mag-provoke ng gulo. Di ba? Okay lang po yan dahil meron naman tayong freedom of speech. Kasi iba-iba ngayon. Meron sa, ditong nakaraang Sabado at saka Linggo, ditong nakaraan, meron sa SC, di ba? Supreme Court. Meron dito sa may Arlegui. Meron sa iba-ibang mga lugar. Pero marami marami. Napansin mo yun? Di ba? Marami. Parang nakikita ko tuloy yung people power. Hindi malayo. Oo. At sana man wag nang mangyari din yung bagsak na naman tayo, di ba? Babalik na naman tayo sa ilalim na ilalim. Yan ang mga mga taong wala naman, hindi porket may nagprotesta, babagsak ang gobyerno. Okay. Mas lalong babagsak ang gobyerno kapag hindi mo binigyan kapag hindi mo binigyan ng katarungan yun. Pwede din. Pero ang sinasabi lang natin, basta tayo mag-iingat pa rin. At saka pasensya pa din. Basta nasa tama tayo, maglaban natin. Tama? So, ayan po ang kabuuan ng ating talakayan. Talakayan Pinoy ito yung sasabihin ko. Ating hataw sa talakayan. At may mga mensahe ka ba? Siyempre, mensahe natin sa ating mga kababayan, lagi tayong mulat, no? Hindi wag tayong pumikit sa nakikita natin. May boses tayo dapat magsalita. Dapat iparinig sa mga hindi natin gusto o nagustuhan natin yung nangyayari po sa ating bayan. At syempre, ang hataw sa talakayan po ito ay handog po namin sa inyo at kayo po mismo sumulat sa amin na pag-usapan. At kayo rin po pumili kung sino po ang ating pag-usapin o kung makakatandem. Hindi po, paalam mo tayo. Okay, muli sa mga kababayan sa hataw sa talakayan. Ito po yung Kajun. At syempre po sa pamamagitan po ng inyong lingkod, Penny Codemus po, para dito sa ating hataw sa talakayan. Paalam po! Oras na para mag-ingay, mag-isip, at magbigay ng opinyon. Ito lamang sa programang Hataw sa Talakayan.